Siya ay isang 20 taong gulang na batang lalaki na naglakbay sa bansa, at hinamon ang higit sa 100 martial arts schools. Ngunit siya ay inabandona at sinupil ng martial arts community dahil sa kanyang malupit na mga galaw. Kaya't maaari na lamang niyang piliin na mamuhay sa pag-iisa. Ang kanyang pangalan ay Lian, at siya ay mula sa Hijian martial arts family. Akala niya noong una, sa kanyang napakahusay na martial arts skills, maaari siyang sumikat kahit saan. Ngunit ngayon ay isang lumang tindahan na lamang ang kanyang inaasikaso. Kamakailan lamang, siya ay na-diagnose na may acute leukemia. Sa makatuwid, siya ay palaging nasa isang estado ng pagkalito at pagkahapo, nabubuhay araw-araw. Nang gabing iyon, isang lalaki at isang babae ang dumating sa tindahan ng hindi inaasahan. Tinanong siya ng babae kung siya si Lian. Medyo nagulat si Lian at saka nagtanong kung bakit pumunta rito ang babae. Nagpakilala ang babae bilang si Lei Xing. Siya ang manager ng Chinese Martial Arts Association mula sa Guangdong, at ang pangalan ng kanyang lolo ay Lei Hongshan. Ayon sa kanyang seniority, dapat niyang tawagin siyang kanyang senior na kapatid. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng babae, mas naging masigasig ang ugali ni Lian. Sa panahon ng pag-uusap, nagtanong si Lian tungkol sa kalusugan ni Mr. Lei, nang marinig si Lei Xing na sinabi na ang kanyang lolo ay namatay noong nakaraang taon. Nang marinig ito, tumayo si Lian. Umapaw ang tsaa sa tasa, at natagalan siya bago makabawi. Bagamat alam niyang napakabata pa ni Lian noong panahong iyon, itinuro pa rin ni Lei Hongsheng sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. At nalaman niyang pumanaw na si Mr. Lei. Sa oras na ito, malinaw na sinabi ni Lei Xing na ang dahilan ng pagdating sa oras na ito ay upang imbitahan si Lian sa Guangdong upang maging consultant para sa Martial Arts Association. Nang marinig ito, tinanong siya ni Lian kung paano niya nalaman na matutulungan siya nito. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Lei Xing na ang isang nakakatakot na reputasyon ay talagang mas mahusay kaysa sa isang kilalang reputasyon. Hindi nila siya iginagalang, ngunit tiyak na natatakot sila sa kanya. Tahimik na sinabi ni Lian na natatakot siya na hindi niya ito matulungan. Late na siyang dumating dahil ngayon lang siya na-diagnose na may leukemia, kaya nawalan ng saysay ang kanyang paglalakbay. Nang makita ito, hindi pa rin sumuko si Lei Xing at patuloy siyang hinikayat. Ang senior brother Lian, ang Martial Arts Association, ay ang maingat na pagsisikap sa buhay ng aking lolo. Hindi ako makatayo at manood nito. Maging kasangkapan para abusuhin ng iba ang kanilang kapangyarihan o hanapin ang kanilang sariling interes. Sa oras na ito, ang mukha ni Lian ay nagpakita ng isang sarkastikong at mapanlait na ekspresyon, na nagsasabing ang pinakaayaw niya ay ang pag-abuso sa kapangyarihan. Ngunit hindi rin niya masabi kung paano siya naiiba sa mga taong iyon. Sa madaling salita, siya ay isang taong may sakit na hindi makakatulong. Kung gusto niyang manatili para sa hapunan, magluluto siya ng dumplings. Kung hindi, maaari siyang bumalik at lumiwanag. Isang stick ng insenso. Para sa kanya, para sa matanda. Nang makitang inutusan ni Lian ang panauhin na paalisan, hindi na nagpatuloy si Lei Xing. Pagkatapos ay naglabas siya ng business card at iniwan ito sa mesa. Sinabi kay Lian na ang kanyang lolo ay nagturo ng hindi mabilang na mga disipulo, ngunit pinahahalagahan niya ito lalo na. Alam mo ba kung paano kanya sinusuri? Ang mga martial artist ay dapat mayroong 3 bahagi ng masamang espirito sa kanilang mga puso. Sa kanyang maraming disipulo, ikaw lamang ang may eksaktong 3 bahagi nito. Sumang-ayon ka man o hindi, umaasa pa rin siya na hindi nawala ang 3 bahagi ng masamang espirito na nasa iyo. Natapos magsalita si Lei Xing at tumalikod upang lumabas ng tindahan, sumakay sa kotse,
at umalis. Napangiti si Lian at umiling, balak na isara ang pinto at magpahinga. Ngunit biglang, isang malaking kamay ang hamarang sa rolling door. Ang hamarang dito ay isang lalaking walang eyeballs at mukha kasing nakakatakot na parang zombie. Bumilis ang tibok ng puso ni Lian nang makita niya ito. Napagtanto niyang bodyguard iyon ni Lei Xing. Ngayon lang ay walang sinabi ang bodyguard at sinipa siya ng mataas na sipa. Natigilan siya at nagmamadaling itinaas ang kamay para harangin ito, ngunit malakas pa rin siyang sinipa ng kalaban sa lupa. Pati ang mga tile sa sahig ay sira. Bago pa makapag-react si Lian, lumapit ang bodyguard at sinipa si Lian sa dibdib. Inilabas ni Lian ang kanyang mga kamay upang harangin ito at sinuntok din ang kasukasuan ng tuhod ng bodyguard gamit ang isang malakas na kanang kamao. Ang kanang binti ng bodyguard ay agad na gumawa ng isang click sound. Sinamantala ni Lian ang sakit ng kalaban para makatayo. Magkaharap sila ng bodyguard, kaya isa lang ang iniisip niya, nakakadiri. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng bodyguard, habang ang kanang kamay naman ay nakahawak sa palso ng bodyguard. Pagkatapos ay isang malakas na suntok ang tumalikod at idiniin ang bodyguard sa lupa. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni Lian, at biglang lumakas ang kanyang kanang kamay. Sa loob lamang ng isang segundo, nabali ang braso ng bodyguard at naparalisa ang isang paa at isang braso ng kalaban, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Pinahit ni Lian ang kanyang palso at hinanap ang telepono. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umungal ang bodyguard at sumugod si Lian mula sa likuran. Napabalikwa si Lian at tinamaan ang leeg ng bodyguard. Agad nabali ang leeg ng bodyguard, at namatay ito sa lugar. Sa pagtingin sa katawan ng bodyguard na tumama sa kabinet, dahan-daang nagsalita si Lian, sa pag-aakalang ito ay nakakatakot. Biglang naramdaman ni Lian ang matinding sakit sa kanyang mga buto. Napahawak siya sa kanyang ulo para lang maramdaman ang pag-ikot ng lahat. Kakaibang mga imahe ang dumaan sa isip ni Lian. Iminulat niya ang kanyang mga mata, takot na takot kung malapit na ba siyang mamatay sa leukemia. Mabilis na lumilipat ang kanyang isipan sa bawat alaala, tulad ng ipahayag ng doktor na siya ay may leukemia, ang mga laban na kanyang nilabanan, o isang malabong babae na nakagapos ng bakal. Pagkatapos ay pinalakpakan ng isang matabang lalaki ang kanyang mga kamay at pumasok, na nagulat sa kanyang paggising. Napakagaling. Napakagaling. Napakaganda ng mga sipa mo. Tuloy-tuloy ang momentum mo. Kapag nakakuha ka ng mataas na kamay, ang iyong kalaban ay maaari lamang magtiis. Hindi ko akalain na matatalo ako ng iyong puting kabayo na sumilip. Ginagawang tagumpay ang pagkatalo. Sa mundo ng martial arts ng Jianghu, bali-balita na parehong mahusay ang sibat at espada ni Hai Jian at ng pamilya Li. Napakatalas din ng kontrol mo sa martial arts, di ba? Sinubukan ni Lian na tiisin ang sakit at umupo para itanong kung nasaan ang kakapasok lang na babae. Ngumiti ang matabang lalaki at tinuro ang counter. Lumingon din si Lian. Nagulat siya nang makitang nawala na ang zombie na umatake sa kanya kanina. Umupo si Lian sa sofa at tinanong ang matabang lalaki kung ano ang ginagawa niya rito. Matapos itong ituro, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa mga tao ngayon. Ang pagkakatulad nila ay lahat sila ay interesado sa kanya. Huwag mo itong pansinin. Nanghiram lang siya ng idea sa bodyguard para batiin ka ng ganito. Hindi alam ng dalawa pa. Pagkatapos ay kinapa ng matabang lalaki ang bulsa ng kanyang pantalon at ipinakilala ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Wang Yang. Maaari mo ring tawaging mo. Walang pakialam si Lian, ngunit tinanong lang siya kung gusto niyang kumain ng dumplings.
Nang makita ito, tumawa si Mo ng malakas at sinabing mapapagaling niya ang leukemia ni Lian, at ito ay isang mas advanced na paraan kaysa sa bone marrow transplantation. Agad na umupo si Lian. Kaya ano ang kailangan niyang gawin? Lumapit siya at sinabing, subukan natin at tingnan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kamatayan lamang. Ngunit ito ay isang daan ng walang pagbabalik. Natawa si Lian pagkarinig nito. Tama iyan. Kahit anong mangyari, mas mabuting maghintay sa kamatayan. Sa pagtanggap ng sumasang-ayon na sagot, biglang ibinaba ni Mo ang kanyang dalawang braso. Isang makapal na itim na usok ang sumugod sa tindahan. Agad na binalot ng itim na usok si Lian. Ang kakaibang tanawing ito ay nagpadilat ng kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa sumunod na segundo, pakiramdam niya ay nahuhulog na siya sa ikasyam na antas ng impyerno. Hindi mabilang na kakaibang mga imahe ang bumaha sa isip ni Lian. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahang iminulat ni Lian ang kanyang mga mata. Ngunit sa hindi inaasahan, napadpad siya sa isang underground martial arts arena. Sa fighting floor, dalawang mandirigma ang mabangis na naglalaban, at ang mga manunood sa kanilang paligid ay tuwang-tuwa na nagsisigawan at nagsasaya. Pinunasan ni Lian ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay. Nataranta siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nalaman niya na ito ay isang ilegal na laban sa boxing, at hindi niya makita ang taong grasa kahit saan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang window ng impormasyon sa paningin ni Lian, na nagsasabing maghahanda ito ng isang bagong pagkakakilanlan para sa kanya nang hindi natukoy ng sinuman. At pagkatapos ay lumitaw ang isang abiso sa gawain. Nang makita ang mga numero dito, kinumpirma ni Lian na naglakbay siya sa panahon sa isang mundo na tinatawag na Yanfo. Sinabi ng information board na siya ay nasa Longcheng noong 1986 at inilista ang mga gawain na kailangan niyang tapusin, pati na rin ang kanyang mga istatistika ng karakter. Siya ay nag-practice ng martial arts mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang sinaunang martial arts ay halos nasa pinakamataas na antas.